Sandone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better! Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito! Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to. Exciting! Exciting time mga katropa, 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balita, operasyon ng poultry farm sa barangay Bakungan na inirereklamo dahil sa dami ng langaw, pansamantalang ititigil. Mag-stop operation ka muna habang inaayos mo yung iba pang mga papel ninyo kasi ground for the issuance of cease and desist order talaga yung nangyayari dito sa farm mo. Pagpapalipad ng bansang China ng racket, kinundi na ng sangguniang panlalawigan. Talagang kinukundina po natin yung ginagawang ito ng People's Republic of China sa ating area din sa West Philippines. Sa ating mga pong balitang regional, NPA patay sa engkwentro sa lalawigan ng Sorsogon. Sa balitang national, LTO, kinumpirma na libre na para sa mga OFWs ang medical at courier fees sa kanilang license renewal. Sa ating mga pong balitang international, US President Donald Trump hindi di mo gagamit ng pwersa para makontrol ang Greenland. Sa balitang showbiz, Ann Curtis pinatulan ng isa sa kanyang mga bashers. At sa ating naman po ang balitang pampalakasan, kupunan ng Talk and Text, nasungkit na ang kanilang unang panalo sa finals ng PBA 50th seasons. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay ika-23 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Express Balita sa Umaga. Balitang lugar. Takoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita sa balitang lokal. Pansamantalang ititigil ang operasyon ng poultry farm sa Barangay Bakungan na inirereklamo ng mga residente habang inaayos pa ang SEP clearance nito mula sa Palawan Council for Sustainable Development. Ayon po yan kay Konsehal Elgin Damasco. Aniya, 2 taon nang walang SEP clearance si Ginoong Pe. Bagamat nakalusot ito sa DNR ay hindi pa rin maaaring ipagpatuloy ang kanyang operasyon dahil sa kakulangan nga po ng SEP. Agad namang umanong sinang-ayunan ni Ginoong Pe ang pansamantalang tigil operasyon ng kanyang manukan dahil maaaring maghain ng cease and desist order ang pamalaang panlusod sakaling hindi ito sumunod. Matatanda ang una ng inireklamo ng mga residente ang napakaraming langaw sa poultry farm na lubos na nakakaperwisyo sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Wala ring SEP clearance mula sa Palawan Council for Sustainable Development ang poultry farm. Doon nakalusot siya sa DNR kasi pag more than 10,000 o kapag below 10,000 ang manok na alagaan mo, hindi kailangan ng ECC. Naman ng PCSD, pag more than 1,000 na ang manok mo, kailangan mo nang kumuha ng SEP clearance because that is mandated by the SEP law. Ayun, sabi ni Mr. Pe, hindi ko alam yan kasi may batas palang ganyan. In 1992 pa yung batas na yan. Sabi namin sa kanya, imbis na magpasa kami ng resolution requesting CSD or the city government, city health department na mag-issue ng cease and desist order, maaari, hindi naman sa pinilit. Mag-stop operation ka muna habang inaayos mo yung iba pang mga papel ninyo kasi ground for the issuance of cease and desist order talaga yung nangyayari dito sa farm mo. Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Konsehal Elgin Damasco. Dagdag pa ni City Councilor Damasco ng magsagawa ng ocular inspection sa poultry farm ni Mr. Jose Pe ay unang sumalubong sa mga ito ang napakaraming langaw. Nasaksiyan umano ng konsehal na totoo ang sinasabi ng mga residente na maraming ang langaw na nagmumula sa naturang farm at nakakabahala para sa kalusugan ng mga nananirahan malapit sa naturang manukan. May nakausap pa di mano si Konsehal Damasco na ilang mga residente na kumakain na lamang ang mga ito sa loob ng kulambo dahil nga sa dami ng langaw. Sa reklamo ng mga residente tungkol sa mga uninvited guests nila araw-araw, yung langaw, na pati sa pagkain nila, nakikikain din yung langaw. Na may nagkwento sa akin isang residente doon na kumakain daw sila sa loob ng kulambo. So gano'n na katindi ang problema ng langaw dyan sa Barangay Bakungan. Pinuntahan natin yung poultry farm. Ang akala kong unang mag-welcome sa amin, si Mr. Pe, mga empleyado niya. Welcome sa amin, langaw din. Sobrang dami. Saksihan mismo namin na napakarami po talagang langaw. Doon mismo sa farm ni Mr. Pe. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Konsehal Elgin Damasco sa panayam ng XFM Palawan. Samantala, ang balitang inyo pong narinig ay handog naman po sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold, katropa. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Balitang lugar.
Samantala, kinundi na ng sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Board Member Ariston Arzaga ang panibagong pagpapalipad ng rocket ng People's Republic of China, kung saan ito ay nakakabahala para sa kaligtasan ng mga mamalakay maging ang mga residenteng maaaring mabagsakan ng debris na mula sa kanilang rocket launch. Ayon kay Board Member Arzaga, dapat nang makarating sa Department of Foreign Affairs ang hinaing ng mga Palawenyo kaugnay sa rocket launch upang mabigyan ito ng solusyon. Nabatid na pang-apat na itong insidente ng pagpapalipad ng China mula pa noong buwan ng Agosto nakaraang taon na nagbibigay takot sa publiko. Just like yung ginagawa nilang pang-water crime, pangahara sa ating mga isda. More po ito yung damage na po pwede magawa. Case na may ma-aksidente na ating mga mamamalakaya din sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Talagang kinukundina po natin yung ginagawang ito ng People's Republic of China sa ating area din sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan po ng freedom of speech, atin din pong dapat na iparating din ulit sa ating sinakaulang Department of Foreign Affairs yung bagay na ito na mismo sa Palawan ay nagagambala sa mga ganitong ginagawa ng China sa over the area. Tinig po ni Board Member Ariston Arzaga. Samantala, kinakailangan pa rin umano ng Pilipinas na magkaroon ng konkretong plano upang hindi na maulit ang pagpapalipad ng China ng rocket. Ayon kay Board Member Ariston Arzaga, bagamat nakakalungkot ang nangyayari sa Palawan, ay nagpapasalamat pa rin ito sa patuloy na pananatili ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea upang ipagtanggol ang mga mangisda kung nakakaranas ang mga ito ng panghaharas mula sa Chinese Coast Guard. Kailangan yung ating pamahalaan na igiit ang ating soberenya at karapatan bilang isang malayang bansa. Sa gawa na konkretong hakbang upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Nakakalungkot. Kaya nga natutuwa ako na abyan yung ating Philippine Coast Guard. Every time na inaharas yung ating mga fisher folks, kita natin nandun sila. Tinig pong muli ni Board Member Ariston Arzaga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C. Ito ay mabibili sa lahat ng mga botika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Karagdagang balitang lokal pa rin po tayo mga kabayan mga katropa mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Nahin na po natin ang balita na 157 board pit na kahoy ang nakumpiska ng mga otoridad dyan naman sa bayan ng Roxas, Palawan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 157 mga board feet na kahoy sa Purok Pag-asa, Barangay 1 ng Roxas, Palawan, Enero 21, 2026, alas 5:20 ng hapon. Sa ulat ng pulisya, nagsagawa ng pinagsanib na operasyon ng enforcement team ng Pulisya Roxas sa panguna ni Police Captain Marvin Herrera, tanggapan ng DNR Senro, mga tauhan ng PIU Palawan at 2nd PMFC, at isinilbi ang search warrant na permado ng Executive Judge Honorable Ana Lea Chongzon Mendoza para kay alias Nike. Nakuha mula sa pangangalaga ni alias Nike ang iba't ibang klase ng kahoy, ipil, amugis at batudin na walang naipakitang legal na dokumento. Ang nasabing mga kahoy ay may kabuang halaga na 39,454 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Roxas Municipal Police Station ng suspect para sa tamang disposisyon. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express, balita sa umaga. Samantala, LGU sa Quezon, Palawan, humihiling sa LTO para magsagawa ng mobile registration. Katropa natin sa balita, Ray Ilgaran. Live report.
Muling umihiling ang LGU sa Quezon, Palawan sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO na magsagawa ng mobile registration na kung saan ito mismo ang inihiling ng alkalde ng munisipyo na si Lily Garilo Turico sa nakaraang flag raising ceremony na ang layunin ay para matulungan ang mga Quezoniang motorista sa pag-aasikaso ng lisensya at rehistro ng kanilang mga sasakyan. Ayon pa sa opisyal na inasahang maisa sa katuparan ang muling pagsasagawa ng LTO mobile registration ay sa mga darating na linggo o sa buwan ng Pebrero 2026. Samantala, nagbigay rin ng paalala ang alkalde na dapat umano na ang lahat ng empleyado ng LGU na nagmamaneho ay dapat mayroon ring lisensya at rehistrado ang kanilang mga sasakyan bago matapos ang nasabing buwan. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito mayroong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Grand SFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, isang buaya pumasok sa lambat ng ilang mangingisda sa Barangay Taburi sa bayan ng Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Ikinagulat ng isang mangingisda na si Lemuel Mong Katarlalantakon sa Barangay Taburi, Sitio Candis-Candis sa bayan ng Rizal, Palawan matapos na malaman ito na buhaya ang huli ng kanilang lambat itong January 20, araw ng Martes taong kasalukuyan. Ayon sa post ito sa social media, pumasok umano sa baklad ang buhaya bago nakulong sa kanilang lambata. May haba umano ito na 3 meters o katumbas ng 9 feet. Kaugnay nito ay agad rin umano nilang pinakawala ng buhaya, hindi rin umano ito nagtamo ng sugat mula sa kanilang lambata. Base pa kay Lalantako na alam naman umano nilang merong buhaya sa kanilang lugar. Ito ay dahil hindi magkalayo ang Barangay Kanipaan at Taburi. Samantala, pinag-iingat naman ng mga otoridad ang mga residente ng mga barangay sa bayan ng Rizal na mayroong sighting sa mga buhaya. Ito ay upang maiwasan ng human crocodile attacking para na rin sa kaligtasan ng bawat isa. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Sopa. May kakayahang paputin ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Sopa, nabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, business permit renewal sa Puerto Princesa umabot sa 89.9 million pesos sa loob ng 16 na araw. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Live report. Umabot sa 89,936,583.82 ang kabuang koleksyon ng pamanang palusod ng Puerto Princesa mula sa business permit renewal sa loob lamang ng 16 days mula January 5 hanggang January 20, 2026. Ito ay batay na rin sa Business Permits and Licensing Office o BPLO. Sa panahong wala pang ipinapataw na penalty ay nakapag-renew at nakapag-apply ng permit ang 3,506 na umiiral na negosyo at 80 na bagong negosyo. Sa mga ito naman ay 3,065 na negosyo na ang nabigyan ng business permit number habang iba naman ay patuloy pang pinoproseso. Ayon sa BPLO, malaking tulong ang mga mini city hall kung saan nangunguna ang Napsan Mini City Hall sa pagproseso ng mga aplikasyon. Karamihan ay mula naman sa mga sari-sari stores sa mga barangay ng Barangay Simpukan, Bagong Bayan at Napsan. Patuloy namang hinihikayat ng pamalang palusod ang paggamit ng online application system upang mas mapabilis at maging mas maginhawa pa ang business permit renewal. Yan ang balitang atid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sakap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, alas 6:24 na po ng umaga. Dakoy naman po natin ang ating naman po mga balitang regional. Isa patay, 2 sugatan sa nangyaring sunog sa Nabotas. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Live report.
Isang 20 anyos na lalaki ang nasawi habang dalawa pa ang nasugatan sa sunog na sumiklab sa isang imbakan ng mga dekorasyon at event equipment sa barangay San Rafael Village sa Navotas City. Ayon sa BFP Navotas, posibleng electrical overload ang sanhi ng sunog dahil sa ginagawang pag-welding sa lugar at paggamit umano ng extension wire. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang gusali. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at inabot halos ng 4 na oras bago ito tuluyang naapula. Tinatayang na sa 5.2 million pesos ang halaga ng mga ari-ariang napinsala. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na gumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes, Conde, XFM News. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Samantala, sugatan ang mag-ina matapos kumalas at tumilapon ang sinasakyang Caterpillar ride sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa mga saksi, mula sa dahan-dahan ay biglang bumilis ang takbo ng Caterpillar ride hanggang aksidenteng humiwalay at tumilapon ang mag-ina. Dinig rin umano ng mga saksi na maraming sumisigaw na magdahan-dahan sa pagpapatakbo dahil maraming batang nakasakay, ngunit patuloy sa pagpapabilis ang operator hanggang sa masira at humiwalay ang mga tornilyo nito. Agad namang dinala ng mga otoridad ang mga biktimang sugatan sa ospital para sa kaukulang lunas at pansamantalang ipinasara ang rides para sa investigasyon. Express. Balita sa umaga. Samantala, patay naman ang isang miyembro ng New People's Army o NPA sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo ng 9th Infantry Division sa lalawigan ng Sorsogon. Rumesponde di muna ang 31st Infantry Battalion matapos makatanggap ng ulat mula di muna sa komunidad tungkol sa mga armadong rebelde sa boundary ng Barangay Banban at Donsol o sa Donsol at Barangay Katamlangan sa Pilar. Nang lapitan ng mga sundalo ang lugar, nakita nila ang humigit kumulang di muna sa 7 miyembro ng NPA at nagkaroon di muna ng palitan ng putok na tumagal ng halos 15 minuto. Isang hindi pa nakikilalang rebelde ang napatay at naiwan sa lugar habang ang iba naman ay tumakas. Na-recover ng mga tropa ng pamahalaan ang 2 high-powered firearms at pinalakas ang seguridad sa nasabing lugar. Hinimok ng kasundaluhan ang publiko na i-report ang mga kahinahinang individual sa mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Express. Balita sa umaga. Samantala, ipinatupad ng Land Transportation Office na pag-aanin ang pasanin ng mga overseas Filipino workers pagdating sa pag-renew ng kanilang mga driver's license. Ito ay ang pag-aalis ng bayad para sa medical at courier services na dati ay kailangan pang bayaran ng mga OFW sa tuwing magpapa-renew ng kanilang lisensya. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA at Department of Migrant Workers or DMW, ang LTO ay nagsasagawa ng mga caravans sa iba't ibang bansa kung saan maraming OFW ang nagtatrabaho. Ang mga caravans na ito ay naglalayong mapadali at mapabilis ang proseso ng pag-renew ng driver's license para sa ating mga OFW na nasa ibang bansa. Samantala, kailangan umanong maramdaman ng mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa dahil 50% ang ibinagsak ng presyo sa pandaigdigang pamilihan mula pa noong taong 2024. Iyan po'y ayon kay Jason Kainglet, ang Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ngunit hindi naman nangyayari sa Pilipinas. Giit niya, kung susundin ang trend sa world market, dapat di muno ay nasa 35 hanggang 40 pesos lamang kada kilo ang presyo ng imported na bigas. Subalit sa pinakahuling bantay presyo na sinagawa ng Department of Agriculture,
nananatiling nasa 40 hanggang 46 pesos kada kilo ang regular milled rice sa Metro Manila. Habang ang premium white rice ay nasa pagitan din ng 50 hanggang 59 pesos kada kilo at ang glutinous rice ay higit pa sa 60 pesos ang kada kilo. Samantala, inilunsad naman ng pamahalaan ang benteng bigas, meron ng programa na nag-aalok ng bigas na halagang 20 pesos sa kada kilo sa mga kadiwa outlets simula po noong Enero 2026 upang maibsan din mo ang pasanin ng mga mamimili. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Samantala, pagkakulong ng habang buhay ang naging hatol sa lalaking namaril at nakapatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Una nang naghain ng guilty plea ang suspect na si Tetsuya Yamagami noong nakaraang taon matapos ang pamamaril kay Abe noong 2022 sa Nara City. Ipinagtanggol ng abogado ng suspect kung ito ay biktima umano ng religious abuse. Labis kasi ang pagiging deboto ng ina ng suspect sa Unification Church kung saan lahat ng yaman nila ay napunta sa simbahan. Nalaman na lamang ng suspect na ang kanilang simbahan ay pinapatakbo umano ng dating Prime Minister. Express Balita sa Umaga. Karagdagang balita mula sa labas ng ating pong bansa. Nilinaw naman ni US President Donald Trump na hindi sila gagamit ng anumang pwersa para makontrol lamang ang Greenland. Sa kaniyang talumpati sa World Economic Forum na ginanap sa Davos, Switzerland, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng pagkontrol ng US sa nasabing bansa. Sinabi nito na tanging ang Amerika lamang ang may kakayahan na maipagtanggol ang nasabing bansa dahil sa malapit lamang ito sa kanila. Hiniling nito ang agarang negosasyon para sa pagkontrol nila ng Greenland. Magugunitang maraming mga bansa sa Europa ang umalma sa nasabing plano ng Amerika, kaya sila ay nagpadala ng kanilang mga sundalo bilang pagkontra sa US. Express Balita sa Umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras. Ganap na pong 31 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Alamin naman muna natin ang magiging taya ng panahon mula sa ating pong DOST Pag-asa, si Mama Loredine de la Cruz Galicia. XFM Weather Update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Malakas ang amihan sa ngayon at ito ang nakakaapekto sa halos buong bansa. Nagdudulot ito ng mga pag-ulan lalong-lalo na po dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Bukod sa mga pag-ulan na yan ay nagdudulot at dala din ho nito ang malamig na panahon lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. And then generally cooler temperature during daytime. Sa ngayon, itong weather system na ito, ang Northeast Monsoon, ang weather system na prevailing sa bansa. Dahil yung LPA na dati po yung si Bagyong Ada ay wala na po yung epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But for monitoring purposes, nakita po natin yan sa layong 765 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sa kasalukuyan nga po ay wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan at pwede po na mag-dissipate o malusaw na rin yan sa mga susunod na araw. At nakikita rin natin na posible that by tomorrow ang mag-prevail dito sa silangang bahagi ng Mindanao ay yung shear line. Ito yung salubungan ng hangin mula sa northeast at easterlies. Samantala, meron pang isang LPA sa labas ng ating area of responsibility na minomonitor tayo. Huling nakita yan sa layong 1,960 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So napakalayo naman po nitong LPA na ito at wala itong any effect sa anong bahagi ng ating kalupaan at hindi rin natin ito inaasahan na makakaapekto sa atin dahil mababa ang tsansa, nananatiling mababa ang tsansa na pumasok ito sa ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po magantabay sa magiging update ho ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance na ito.
Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon, asahan nga natin ng maulap na papawirin at tsansa ho ng mahihinang mga pag-ulan pa rin dito sa Cagayan Valley Region, dito nga po sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon, Bicol Region, maging dito sa silangang bahagi pa ng sa silangang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Yan po ay dahil sa amihan pa rin. And then for the rest of Metro Manila and the rest of Luzon, asahan natin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa ho ng mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan, direktang epekto din ng amihan. Para naman sa ating temperatura, medyo bumaba ang ina-expect nating temperatura sa araw din na ito dahil nga pa rin sa pag-iral ng northeast monsoon. Dito na lang po sa Baguio, 11 to 22 degrees Celsius ang inaasahan natin for today. Sa Tagaytay, malamig din, 19 to 25 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 19 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 24 to 29 degrees Celsius. Habang sa Lawag ay 23 to 28 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, 20 to 30 degrees Celsius ang magiging agwat ho ng ating temperatura for today. Samantala, sa silangang bahagi ng Kabisayan or Eastern Visayas, maging dito po sa Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao, asahan din natin ang maulap na papawirin at mahihinang mga pagbuhos ng ulan dahil sa epekto din ng amihan. Then for the rest of Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin natin at posible ang mga isolated o pulupulong mahihinang mga pagulan dahil sa amihan. Samantala, para naman sa temperatura natin sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 29 sa Iloilo, 24 to 30 sa Tacloban, sa Puerto Princesa ay 25 to 30 degrees Celsius, 24 to 28 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, sa Zamboanga ay 22 to 32 degrees Celsius, at sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Meron po tayong gale warning ngayon dito po sa northern and eastern coast ng Catanduanes, sa eastern coast ng Albay at eastern coast ng Sorsogon, northern and eastern coast yan ng Samar at maging sa eastern Samar, sa Dinagat Islands, sa eastern coast ng Surigao del Sur at eastern coast ng Surigao del Norte. So, sa mga nabanggit nating lugar, asahan pa rin natin ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin yan sa kasagsagan nitong amihan season. So, ibig sabihin, hanggat maaari, hindi pa rin natin nire-recommend ang pumalaot, lalong-lalo na po yung maliliit na sasakyang pandagat doon dahil sa delikadong kondisyon ng karagatan. Morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:51 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Pinatulan ng aktres na si Ann Curtis ang isa sa kanyang mga bashers matapos sabihing pa-English ito sa kanyang bagong movie ngayon. Ayon kay Ann, huwag manood ang basher kung ayaw nito na marinig at makita na nag-i-English ito. Kabilang rin sina Vice Ganda at Luis Manzano sa mga nag-react sa pagpatol ni Ann Curtis sa isang basher na nagkomento sa trailer ng pelikula nila ni Jericho Rosales. Marami naman ang natuwa at umani pa ng papuri ang pagpatol ni Ann sa kanyang bashers dahil tama naman ito sa kanyang naging comment. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:37 na po ng umaga, sa atin naman po ang balitang pampalakasan. Nakuha po ng kupunan ng Talk and Text tropang 5G ang unang panalo kontra sa San Miguel Beermen sa score na 96-91 sa ginanap na finals ng PBA 50th Season Philippine Cup. Nalimitahan ng Talk and Text ang Beermen sa first half ng laro, subalit pagpasok naman ng second half ay doon umarangkada ang mga Beermen na ginanap sa Inaris Center. Nanguna sa panalo si Kelly Williams na nagtala ng 15 puntos at 9 na rebounds, habang may 13 puntos at 10 rebounds naman si Calvin Oftana. Hindi naman gaano nakontento si Talk and Text coach Chot Reyes dahil sa bawat tagumpay ng kanilang depensa ay hindi ito na i-convert sa puntos. Nasayang naman ang ginawang 24 na puntos ni Junmar Pajardo at 22 puntos ni Mo Tau Tau para naman sa koponan ng Beermen.
Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:38 na po ng umaga at inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Kasaray. Mga kabayan, mga katropa, maraming salamat po at magandang umaga na. Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman. Santon Gold Live Testimony. Atur bali to dito po sa Siniluan, Laguna. Po laging acidic, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold at nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan. Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City. Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong